Ayun mga kababayan, meron naman tayong i-react kasi nga nagsalita kasi si Amy Marcos na naiinis daw siya kay VP Sara. Yung natatandaan niyo yung nag-sit down siya, sit down interview. Tapos sinabi niya 'di ba ni VP Sara na hukayin niya yung bangkay ni, ano, ni Marcos tapos itatapon niya sa West Philippine Sea. So, sabi ni VP Sara naiinis daw sa kanya si Amy Marcos. Ito panoorin natin. After nung press con, tinext ko siya, and she was cold, malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM, mainis siya kay Lisa at kay Martin. Hindi ba? Nung tapang magsalita. Sabi niya, huwag kang mainis sa akin, huwag kang mainis kay Bongbong Marcos, mainis ka kay Martin, pati kay Liza Araneta. Yung asawa niya, ni Bongbong Marcos, di ba, ang tapang niya. Pero kung papansin na natin, mga kababayan, 2 years din na nanahimik siya, si VP Sara noon. Kahit anong tanong ni Bo, umiiwas siya. Ngayon palaban na siya. Kasi nga, parang feeling niya kasi, wala nang kumakampi. Kasi papansin natin, lahat ng makita natin sa Congress hearing, Senate hearing, pabalik-balik na lang, panay competition pan kay VP Sara. Ngayon, war on drugs, Duterte pa rin. Tapos, damay pa si Bungo, damay pa si Senator Bato. Tapos, kahit ang Kikibuloy naman, connected din naman kay Duterte. Si Eminay, naka-close. Lahat kung titignan natin, parang lahat umiikot lang sa Duterte. Di ba? Bakit kaya hindi nila ayusin yung yung kagutuman sa Pilipinas? Hindi yung nakapokus sila sa isang tao lang. Friendship. Oh, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Tingnan mo, tinuturing pa rin yan, tinuturing pa rin ni VP Sara na kaibigan niya si Amy Marcos. Pero hindi alam kung friendship is over. Kasi nga sa mga binitawan niyang mga salita Pero kung tutuusin naman, budol talaga sila mga budol kahit nga si Amy Marcos, di ba? Namamangka sa dalawang ilog. Dapat sa simulat sa pulka agad na bago nagkaroon ng issue. Dapat kasi sinabihan kagad ni Amy Marcos yung kapatid niya na tigil nyo na yan. Kasi malaking tulong to lang Duterte. Siya lang nagpalibing sa libing ng mga bayani tapos ganun-ganun lang gagawin sa kanila. Yung babalahurahin na lang silang lahat. Kung sino mga kaalyado ni Duterte, yun ang sasabihin nila, di ba? Parang ang daming problema ng Pilipinas Nagutuman, pagtaas ng gasolina, kumyo. Sana yun na lang pagtuunan nila ng pansin ng taga-Kongreso. Hindi panay na lang lagi Duterte. Bakit kapag ang Duterte po ay nakulong, yayaman ba ang Pilipinas? Ginhawa ba yung buhay ng Pilipinas? Pupunta tayo doon sa first class na na bansa? Hindi rin, hindi siguro. Kaya ganoon na lang mga kababayan natin. And thank you so much.